Isang gabi, nagpasya si Marco na magkita sila ni Lara ng personal. Nagplano silang magkita sa isang malapit na parke at sabik na sabik siya sa kaganapang ito. Nang dumating siya sa parke, naghintay siya sa kanyang sasakyan habang patuloy na nagte-text si Lara na papunta na siya. Sa wakas, nakita ni Marco ang isang babae na dumaan sa madilim na parke. Ang ilaw mula sa kanyang sasakyan ay hindi gaanong maliwanag, ngunit sapat upang makita niya ang isang babae na nakatayo sa dilim na tila nag-aabang sa kanya. Sa kanyang pagdapo sa babae, tinawag siya ng babae sa loob ng kanyang sasakyan. Hindi nagdalawang isip si Marco at pinasok niya si Lara sa loob. Ang babae ay tahimik, nakayuko at hindi nagsalita kahit isang salita. Ang mga tanging tunog na naririnig ni Marco ay ang ugong ng makina ng sasakyan at ang pag-uyog ng mga dahon sa paligid. Ang tahimik na pakiramdam ay parang malamig na pumutok sa hangin. Ngunit hindi iniisip ni Marco iyon. Nais lamang niyang makilala si Lara ng mas mabuti. Habang nagmamaneho siya, medyo kinakabahan si Marco dahil sa hindi pag-uusap ni Lara. Ang tanging ilaw sa daan ay mula sa mga streetlight na malayo na nagbibigay ng eerie na glow sa paligid. Habang dumaan sila sa isang liko, napansin ni Marco na ang kalsada ay biglang nagiging madilim at tila lumalabo ang kanyang paningin. Isang iglap, nakita niya ang isang malaki at nakakatakot na truck na nagbabanta na bumangga sa kanyang sasakyan. Ang kanyang puso ay bumilis at siya ay nagpanik. Binawi niya ang kanyang tingin mula sa kalsada upang tingnan si Lara. Ngunit sa halip na ang malambot na mukha ng babae na inaasahan niyang makita, ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Nakita ni Marco ang isang pangit na multong babae na nakatingin sa kanya mula sa sulok ng kanyang mata. Ang mukha ng multo ay deformed at nanginginig, na may mga mata na tila walang buhay at mas malalim sa dilim. Ang masamang pakiramdam ay sumakop sa kanya. Tila may isang hindi maipaliwanag na puwersa na nagdidikta sa mga pangyayari, at bago pa siya makagawa ng kahit anong aksyon, isang malakas na tunog ang pumuno sa kanyang pandinig. Ang kanyang sasakyan ay sumalpok sa harap ng malaking truck. Ang lahat ay naging kaguluhan at ang lahat ng mga tunog ay naglaho sa isang malalim na katahimikan. Nang magising si Marco, nagising siya sa kanyang sasakyan. Sira na ang iba't ibang bahagi nito. Ngunit wala na ang babae na tinutukoy niyang si Lara. Ang kalsada ay tahimik at walang ibang tao. Ang pagkakabangga ay nag-iwan sa kanya ng mga sugat. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay ang katotohanan na wala siyang kahit anong bakas kung sino ang babae na iyon. Sa mga susunod na linggo, si Marco ay patuloy na naghahanap ng mga sagot. Natuklasan niya sa mga lokal na balita na isang babae na may kaparehong deskripsyon kay Lara ang nawawala sa parehong parke na iyon sa loob ng maraming taon. Ang mensahe na ipinadala ni Lara kay Marco ay lumitaw na isang huling pag-asa para sa kanyang malupit na kapalaran. Ang taong iyon na tinangkang makilala ni Marco ay isang patay na kaluluwa na naghahanap ng mga taong maaring sumama sa kanya sa dilim. At simula noon, hindi na siya muling nakipag-chat sa mga estranghero, takot na muling madala sa isang lugar na tinatawag na dilim ng pagkakakilala.